So ito po yung salita ng Diyos na matatagpuan po sa John chapter 12 verse 27 and following. Sabi po dito, ngayon ay nagugulumihanan ng aking kaluluwa at ano ang aking sasabihin? Panginoong Hesus po dito, mga kapatid, ang nagsasalita. Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay napairito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli ko luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon ay nakarinig at nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito ay hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapwat ito'y sinabi niya at pinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi po nagkakamaling mga salita. Ang mga dakilang katotohanan sa likod ng krus ni Kristo. Isa po sa mga kainan o restaurant na may malaking puwang sa aking puso ay yung fast food na McDonald's. Hindi po dahil sa gusto ko po ang lahat ng pagkain po doon. In fact, kung ako po ang tatanungin, sa sarili ko lang naman pong opinion, hindi ko naman po ipinipilit sa inyo, talaga naman po mas masarap yung Chicken Joy. Diba, Jane, sa Jollibee? At saka spaghetti sa Jollibee, ewan ko po, pero yun po yung aking preferred, Pero siyempre, may mga masarap din na pagkain sa McDonald's. Kamukha nung, tawag doon, yung fries, yung alaking, yun yung masasarap kainin doon, tsaka yung chicken sandwich, na medyo maanghang-anghang ng konti, Just to be fair, baka sabihin nyo, ini-endorse natin yung Jollibee, Pero, kung ako po yung tatanungin, may malaki po sa puso ko yung McDonald's, hindi lang po dahil sa mga pagkain na itinitinda po nito. Kasi po mga kapatid, hindi nyo na po na itatanong, dito po sa McDonald's kami unang nag-date ng aking asawa na po ngayon na si Marie Chris. Naalala ko po noon nung nagtatrabaho pa siya sa McDo bilang kahera doon po sa SM Baliwag. Wala na po siya ngayon, unfortunately, ay sinasadya ko pong pumila doon sa post na kanyang pinagtatrabahuhan at doon po ako mo-order ng chicken burger, chicken sandwich at McFloat na matagal kong uubusin sapagkat kailangan matagal ko yung ubusin para mahintay ko siya na makauwi, mag-out sa kanyang trabaho at pagtapos po noon ay ide-date ko po siya kung saan. So yan po yung reason mga kapatid kung bakit nasabi ko po na malaki po ang puwang ng McDonald's. Marami po akong alaala na bumabalik sa aking tanaw pagka nakikita ko po yung kulay dilaw na letter M. McDo. Kasi po, meron po akong love story sa likod po ng pangyayari po yun. Ngunit kung pag-uusapan po natin yung cross ng ating Panginoong Hesukristo, ano po kaya ang pumapasok sa ating isipan? Ano po kaya ang magandang alaala na naaalala ninyo sa tuwing nakikita po ninyo yung cross na nakikita po ninyo sa screen? Yung simple, payak na cross ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa iba po, ang krus ng ating Panginoong Hesukristo ay para lamang kung isang pampabuenas na idinidikit po nila sa kanilang sasakyan o kaya naman ay isinasabit sa kanilang mga side mirror o motor man po ito o four wheels para iwas bika sa aksidente, pampabuenas. Para sa iba, para bang ito isang bertud na pampalayas daw di umano ng masasamang espiritu. At tayong mga Pilipino naniniwala sa alamat ng mga aswang, kapag daw ginanon mo,
Lumayas ka dito, demonyo ka. Ano? Mamamatay, matatakot ang mga masasamang espiritu. Pero sa atin pong mga Kristiyano, ito po hindi lamang isang simpleng idinidikit na disenyo o bertudo pampabuenas. Every time na nakikita po natin ang cross na ito po ay precious. Napakarami pong alaala na bumabalik sa ating mga puso't isipan tungkol po sa pagliligtas. Dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo kung saan isinakripisyo po niya ang kanyang buhay doon po sa punong kahoy upang mabayaran ang lahat ng ating mga karumihan at ang ating mga kasalanan. Ngunit sa pag-aaral po natin ngayong umaga, makikita po natin, maliban po doon sa pagliligtas na dala ng ating Panginoon Jesucristo na sinisimbolo ng krus, marami pa pong mga nakatagong mga katotohanan dito po sa simpleng krus na ito. So, sa pangangaral po na ito, nais ko pong mas lumalim pa po yung ating kaalaman at lumawak pa po at lumago pa po ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin ng mga dakilang katotohanan pa na nakatago sa likod ng krus ng ating tagapagligtas. At tayo po ay pinagpala, mga kapatid, sapagkat hindi po natin kailangang hulaan kung ano po yung mga pagpapalang ito. Hindi po natin kailangang mag-imbento kung ano po ba yung mga katotohanan sa likod ng krus ng Kalbaryo, sapagkat dito po sa mga talatang ating inaral, ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang nagturo, ang nagpahayag kung ano po ba yung mga dakilang aral, dakilang mga katotohanan na makikita natin sa kanyang krus ng Kalbaryo. Dito po makikita natin yung tatlong dakilang katotohanan sa likod ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Una, mga kapatid, makikita po natin sa krus ni Kristo ang tindi ng puot ng Diyos. Na-realize niyo po ba yun? Madalas, makikita niyo mamaya, puro pag-ibig ng Diyos ang nakikita natin sa krus, which is true. Pero dito makikita ninyo na makikita rin natin ang tindi ng puot ng Diyos. Makikita natin yan sa first part ng verse 27. Secondly, makikita natin sa krus ni Kristo ang kalwalhatian ng Diyos. In verses 27 pa rin hanggang 28 at panghuli, makikita natin sa krus ni Kristo ang katagumpayan ng Diyos. In verses 29 to 33, ang tindi ng puot ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos, at ang katagumpayan ng Diyos. So yan po yung mga puntos na ating pag-aaralan na magsisilbi po nating guide sa pangangaral po na ito. So isahin po nating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Una po, makikita sa krus ang tindi ng banal na puot ng Diyos. Madalas po nating naiisip, gaya ng nabanggit ko kanina, kapag nakikita natin ang krus ni Kristo, ito'y pumapatungkol sa napakatindi at wagas na kanyang pag-ibig para sa mga tao sa sanlibutan. Ito po ay simbolo ng kanyang kahandaang isakripisyo, maging ang kanyang kaisa-isang buhay para iligtas ang kagaya po nating mga makasalanan. Bagamat totoo po ang krus ay sumisimbolo, mga kapatid, sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sinabi po niya yan in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Totoo po yun, hindi natin yan tinatanggi. Pero, mga kapatid, hindi lang yun yung makikita natin sa cross of Calvary. Makikita din po natin dito yung nag-aalab, nagsisimpuyo na banal na puot ng Diyos sa atin pong mga kasalanan. Bagamat ang krus ay sumisimbolo sa napakayamang biyaya ng Diyos sa atin, makikita din dito ang kanyang hindi natitinag na katwiran. Katwirang handang magparusa sa mga gumagawa ng kasalanan. Ito pong hatol at banal na puot ng Diyos na ito ang nakatakdang danasin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa siya ay nagkasala. Kung maalala niyo po ang ilang bahagi ng banal na kasulatan, kahit sa salita, kahit minsan, kahit gatiting, hindi po nagkasala ang ating tagapagligtas. Kundi kaya siya magdadanas ng puot ng Diyos ay dahil po sa inako niya ang mga kasalanan po natin na sana'y karapat-dapat naman nating pagdusahan.
Yun po yung reason, mga kapatid at mga minamahal, kung bakit po may Passion Week. Yun po yung dahilan kung bakit po naghirap ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang dahilan kung bakit siya namatay doon po sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa siya ay nagkasala, kundi dahil sa inako niya ang iyong kasalanan doon sa punong kahoy. Siya ang nagdanas ng puot, hatol at kaparusahan alang-alang sa atin, mga kapatid. Ito po ay yung dahilan, mga kapatid, sa talata, sa verse 27, kung bakit po siya nagugulumihanan. Ayun po dito. Again, ang sabi po sa verse 27, sa first part, ngayon, ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita, ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa. By the way, gusto ko pong mapansin nyo yung salitang kaluluwa dito ay na nagugulumihanan daw sa ating Panginoong Hesus ay galing po yan sa salitang Griego na suke, na ang ibig sabihin po niyan ay yung buong pagkatao niya, yung buong sarili niya ay nagugulumihanan. At makikita po natin kung pag-aaralan natin yung Bible na yung kaluluwa at yung sarili niya, yung kung saan ginagamit yung Greek word na suke, ay ginagamit interchangeably. So, makikita po natin halimbawa yung tungkol dyan sa Matthew 20 verse 28 and 1 Timothy chapter 2 verse 6. Diyan makikita ninyo na yung sarili, yung buong sarili at yung kaluluwa na binabanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo ay parehong bagay lamang. So, hindi lang yung kaluluwa ng ating Panginoong Jesucristo ang nagugulumihanan, kundi yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang buong sarili. Sa makatuwid, nung sinabi niya in John 12 verse 27 na yung kanyang kaluluwa ay nagugulumihanan, sinasabi niya dito na yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang kung sino siya bilang Panginoong Jesucristo ay nagugulumihanan. Na ano po yung ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang nagugulumihanan in verse 27? Ito po ay galing din sa salitang Griego na espaso, na ang ibig sabihin ay natatakot, nababalisa, o hindi mapakali. Napaka-strong ng salita pong ginamit na nagpapakita po ng matinding kabahigatan na nararanasan ng ating tagapagligtas na si Jesus. In fact, yung same na word po dito na espaso o nagugulumihanan ay ginamit po in Matthew chapter 2, kung di ako nagkakamali, kay Herod, ng mga panahon na nabalitaan niya na may ipinanganak na siyang bagong maghahari sa nation Israel, at dahil siya ay nagalumihanan, siya po ay nabagabag, ito po yung nagtulak sa kanya para ipapatay ang lahat ng sanggol sa bayang Bethlehem nung panahon po iyon. So ganoon katindi yung pressure, ganoon katindi yung anxiety, ganoon katindi yung nararanasan ng ating Panginoong Jesucristo during this time. In fact, yung Greek word na ginamit sa verb na espaso, which is yung nagugulumihanan, ay nasa perfect passive indicative. Ano po ang ibig sabihin nun? Yun po ay may ibig sabihin na hindi lang po ito niya first time naramdaman, kundi talagang ito ay nararamdaman niya sa kanyang buhay ministeryo dito sa lupa. Ito ay palaging hangin. At nararamdaman niya yung ganitong klaseng kabigatan at patindi po ito ng patindi habang dumadating na po yung araw na papalapit na ng papalapit ang kanya pong itinakdang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na bakit po ito nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo? Maaaring tinatanong nyo, bakit po siya nagugulumihanan? Bakit po ba siya nakakaramdam ng takot, if you will? Bakit po ba siya nababalisa? Bakit po ba siya hindi mapalagay? Dahil po ba natatakot siyang mahirapan? Dahil po ba natatakot siyang mamatay? Dahil po ba natatakot siyang hiyain, bugbugin at luraan ng mga Romano at mga Hudyo at ipako siya sa krus? Yun po ba ang dahilan? Hindi po, mga kapatid. Bagamat totoong nakakatakot at napakasakit ang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, makikita niyo po sa kanyang mga naunang pahayag na handa po niya itong harapin. Handa po niya itong tanggapin para sa kaluwalhatian ng Ama at para sa ating kaligtasan. So bakit hindi po siya mapalagay? Bakit po siya nagugulumihanan, mga kapatid? Nararamdaman po ito ng ating Panginoong Hesus, hindi dahil takot siya sa pisikal na kaparusahan,
at magpapahirapan siya sa krus ng Kalbaryo, na naramdaman po niya ito dahil una, ang banal na anak ng Diyos ay aakuin ang ating mga kasalanan. Can you imagine that? Isang banal, walang sala na anak ng Diyos ay ibibilang sa mga makasalanan. No? Naranasan niyo naman po siguro lahat maligo, di ba? Sino po diligo bago pumunta dito? O yung mga di naligo, wag na po magsalita, di ba? Kapag bagong ligo kayo at nadaan kayo diyan sa putikan, di po ba parang diri-diri kayo, no? Pasensya na nga po pala kayo mga kapatid at hindi pa natin nagagawa ng paraan, ano? Di ba diri-diri kayong madikit, matalsikan ng putik? Bakit? Napakalinis nyo at bagong ligo kayo, no? But can you imagine yung feeling ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi siya kagaya nating mga tao marurumi. Ano? Siya ay napakalinis, dalisay na puti ang kanyang kabanalan. Pero isang araw, ibibilang siya sa mga makasalanan dahil sa pag-ako niya sa ating mga kasalanan. Maintindihan niyo po kung bakit nababagabag ang kanyang puso. Pangalawa, dahil dito mararanasan niya ang full force ng puot at hatol ng Diyos Ama dahil sa atin pong mga kasalanan. Bagay na hindi po niya sanay nararanasan, mga kapatid, for the longest time, na masaya po siya nakikipag-fellowship sa Ama in eternity. Ngayon lang po niya naramdaman ang ganitong pakiramdam mula sa kanyang pinakamamahal na Ama. Hindi lang siya naghirap physically, naghirap po siya emotionally and even mentally by suffering the full force and the wrath of God on our behalf spiritually. Sana po hindi natin yan binabaliwala, mga kapatid. Sana po na-appreciate natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo alang-alang po sa atin. Mga kapatid, may ganun pa po ba kayong appreciation and awe sa ginawang sacrifice ni Jesus Christ? O every time na naririnig niyo po yung parang inaantok na kayo, parang wala na lang yun sa inyo. Na meron pa bang kislap sa inyong mga mata kapag naaalala ninyo yung dakilang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus? I hope hindi yun nawawala sa bawat isa sa atin. Iyon yung love story na dapat hindi naluluma sa ating mga puso. Sa kabila po ng matinding parusa at galit na naghihintay sa ating Panginoong Jesus mula sa Ama, dahil sa pag-ako po niya ng ating mga kasalanan, hindi po siya naduwag na harapin ito, hindi po nabahag ang kanyang bunto. Sinabi po niya sa pagpapatuloy ng verse 27, tingnan niyo po doon, ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito, ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ano po yung oras dito na binabanggit, mga kapatid? Yan po yung pumapatungkol sa kanyang oras na kamatayan sa krus, gaya po ng napag-aralan na po natin nung nakaraan. So sinasabi po ng ating Panginoong Yesus na kahit alam po niya ang mapait at nakakatakot na karanasang naghihintay sa kanya, handa po niya itong harapin, hindi po niya ito tatakasan, hindi po siya magkikwik, handa po niyang lasapin ang bawat patak ng puot ng Diyos na mararanasan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Naging masunurin siya sa Ama hanggang sa huling hininga, ayon po sa Filipos 2, talatang 8. Kung tutusin, kaya naman po niya tumakas eh. Kaya naman po niyang hindi tumuloy, hindi po ba? Kung inaalala po ninyo ay yung mga Romano at mga Hudyo na gusto siyang patayin, nabanggit ko na po sa inyo last time, kaya niya magsugo ng laksa-laksang mga anghel niya sa langit para puksain ang lahat ng mga iyon. Meron siyang ganung option, pero mga kapatid, tingnan niyo po sa talatang ito, hindi po niya ito ginawa. Handa po niyang harapin at danasin ang nagliliyab na banal na puot ng Ama para sa ating kaligtasan. By the way, baka napapansin nyo, nilalagyan ko lagi ng qualification yung salitang banal. Yung salitang puot, nilalagyan ko ng banal na puot. Sapagkat yung galit dito ng Ama, hindi dahil sa masama siyang Diyos, gaya ng paniniwala ng iba, kundi His holiness requires justice. Dahil siya ay banal, kailangan niyang parusahan ng kasalanan at mga gumagawa nito. Handa po niyang danasin ang banal na puot ng Diyos para sa ating kaligtasan. Alam po niya sa simula pa lamang na ito ang pinakadahilan kung bakit po siya naparito sa lupa. Nabuhay siya sa lupa para mamatay.
Sa mga kapatid, makikita natin sa krus ng Kalbaryo ang tindi ng banal ng Diyos at tindi ng banal na puot ng Diyos na maging ang anak ng Diyos ay nanginig at nagulumihanan nung na-realize niya na malapit na po niyang danasin ang full force ng galit ng Ama. Mga kapatid, gusto ko rin makita ninyo dito na ganito po kaseryoso ang ating Diyos sa pagtingin sa kasalanan. At nawa mga kapatid, kung ang ating Diyos ay seryoso sa pagtingin sa kasalanan, ganun din po tayo kaseryoso. Hindi tayo nakikipaglaro sa apoy. Hindi tayo parang binabaliwala lang o we take lightly ang sin. Ang ating Ama ay banal at namumuhi po siya sa gawang mga kasalanan. Imagine nyo, napuha niyang patayin ang kanyang bugtong na anak upang tapusin lang ang kasalanan sa buhay ng tao. So yan po yung unang katotohanan sa likod ng krus ni Kristo. Makikita natin dito yung tindi ng banal na puot ng Diyos. Pangalawa po, makikita sa krus ang kalwalhatian ng Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos. So after pong sabihin ng ating Panginoong Hesus yung kanyang kahandaang harapin ang puot ng Ama alang-alang po sa atin, nanalangin po siya in verse 28. Ano po yung kanyang panalangin? Sabi po diyan, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Father, glorify your name. Ano pong ibig sabihin ng prayer na ito ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid? Yung salita pong luwalhatiin or glory or glorify ay galing po sa salitang Griego ng ibig sabihin ay purihin, itaas, o itanghal ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, pinapanalangin po ni Kristo na ang pangalan ng Ama ay mapapurihan, maitaas at maitanghal gaya po ng itinuro niyang panalangin in Matthew chapter 6. Father, hallowed be your name. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Now, sa paanong paraan mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pagpapahayag kung sino ang Diyos. In other words, nahahayag mga kapatid ang kalwalhatian ng Diyos sa tuwing nahahayag kung sino siya na nagbibigay po sa atin ng dahilan upang siya po ay parangalan at sambahin. Na sa paanong paraan po iyon nangyayari in this context, mga kapatid? Sa paanong paraan po nahahayag kung sino ang Diyos? Or in short, yung kanyang kalwalhatian. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa kanyang buhay, nahahayag kung sino ang Diyos. Isang pinaka-recent na example po niyan, mga kapatid, ay nung binuhay niya ang kanyang matalik na kaibigang si Lazaro mula sa patay. Sinabi po niya doon kay Martha in John 11 verse 40 sa context na kung sasampalataya lamang siya, makikita niya ang ano? Makikita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Namely, yung kanyang kapangyarihan. Makikita niya kung sino ang Diyos. So nahahayag po sa buhay ng ating Panginoong Hesus kung sino ang Diyos Ama sa pamamagitan ng mga himala, katuruan, at ng kanyang buong buhay dito po sa sanlibutan. Ngunit mga kapatid, hindi lang po doon natatapos. Nahahayag din po ang kalwalhatian ng Diyos o kung sino siya sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi nga po ni Pastor John MacArthur, God is putting on display on His attributes in a concentrated form at the cross than any other event in redemptive history. So nakikita daw po sa krus yung kanyang concentrated form ng kanyang attributes kumpara sa mga ibang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. In other words, doon po sa krus, mga kapatid, nag-i-intersect at ang iba't ibang katangian ng Diyos na kung saan nahahayag ang kanyang kalwalhatian. Sa krus, nakikitang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, kung saan nagawa niyang isakripisyo yung kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan gaya natin. Paano mo matetest ang pag-ibig ng isang tao sa iyo? Sa kanyang kahandaang magsakripisyo para sa iyo, hindi po ba? Natest ang pag-ibig ni Jesus nung kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay. At kung pag-uusapan mga kapatid yung bilang magulang, mas madaling ibigay yung sarili nating buhay kaysa buhay ng ating anak. Tama ba, Sister Cecil?
Hindi ko panghihinayang ibigay yung sarili kong buhay kung kapalit nun ay kaligtasan ng aking anak. Pero, magdadalawang isip ako kung ibibigay yung buhay ng aking anak kapalit ng isang pusakal na kriminal. Yat ganun ang ginawa ng ama. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa mga makasalanan gaya natin. Hindi po ba napakalaki ng pag-ibig ng Diyos na ipinapakita doon sa krus? Sa krus, makikita ang walang hanggang biyaya ng Diyos na kahit gaano po tayo hindi karapat-dapat, ibinigay po niya ang pinakamagandang regalo na pwede nating matanggap, namely, ang kamatayan ng kanyang anak. Sa krus, makikita natin ang walang hanggang katapatan niya, kung saan tinupad po niya ang lahat ng mga propesiya tungkol sa kanyang pagliligtas sa buhay ng sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa krus, makikita natin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, kung saan napangyari niya ang lahat na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, maging ang kanyang kamatayan, kung paano niya ito plinanong mangyari noon pa mang una. Sa krus, makikita natin ang walang hanggang karunungan ng Diyos, kung saan siya ang nasa likod sa lahat ng planong ito para hanguin mula sa kasalanan at kaparusahan ang mga taong sasampalataya sa Kanya. Sa krus, makikita ang walang bahid na kabanalan ng Diyos at Kanyang puot at hindi nababaluktot na katwiran, kung saan hindi niya pwedeng palagpasin nang hindi napaparusahan ng kasalanan. So para magawa po niya ito na iligtas tayo at hindi palagpasin ang kasalanan, ibinilang niya ito, inattribute po niya ito sa ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na parusahan ang kasalanan at natanggal ito sa buhay natin. Ang kabayaran po nito sa buhay natin. Nakita niyo po yun? Yung gospel, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, ang sagot doon sa mga nagpaparatang na hindi matuwid na hukom ang ating Panginoong Diyos. Kapag kung matuwid siyang hukom, ang dapat sa mga nagkasala ay ang kabayaran nito. Di po ba? Pero dahil sa krus ni Kristo na reconcile yung kanyang love, yung kanyang grace, at yung kanyang righteousness. Dahil sa krus ni Kristo, pinarusahan ang kasalanan na ibinilang sa ating Panginoon. Sa krus, mga kapatid, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung sino siya. Sa krus ni Kristo, makikita kung sino talaga siya na dapat nating luwalhatiin, sambahin, at paglingkuran. Ganun po ba yung nakikita nyo every time nakikita nyo yung cross sa inyong screen? Nakikita nyo dyan ang iba't ibang attributes, katangian ng ating Panginoon Diyos na nag-i-intersect sa cross ni Jesus Christ. Sa makatawid, mga kapatid, nung ipinalangin ng ating Panginoong Jesus in verse 28 na, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan, sinabi ng ating Panginoong Jesus o sinasabi ng ating Panginoong Jesus na kung ang kamatayan ko ang siyang magdadala ng lalong kaluwalhatian sa iyong pangalan, then bring it on. Bring it on. I'm ready. I'm willing. Let's do this, Father. Agad naman po siyang tinugon ng Ama sa kanyang prayer. Sabi sa verse 28, sa pagpapatuloy, babasahin natin yung buo, mga kapatid. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ano sabi ng Ama? Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Isa po ito sa pambihirang pangyayari sa ministeryo at buhay ng ating Panginoon Jesucristo, na yung tinig ng Ama mula sa langit. Alam niyo po ba, kung babasahin niyo yung New Testament, 3 beses lang pong narinig ang tinig ng Ama mula sa langit. Yung isa po ay yung pumapatungkol sa kanyang bautismo in Matthew 3:17, kung saan sinabi ng ating Ama na ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. Alala niyo po ba istorya na yon? Ang isa naman po ay noong nag-ibang anyo ang ating Panginoong Jesus, o yung tinatawag na transfiguration in Matthew 17 verse 5, kung saan meron ulit tinig na mula sa Ama na bumaba mula sa langit, at ang sabi, ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang panghuli ay dito po sa talatang ating pinag-aaralan, kung saan tumugon ng ating Ama sa panalangin ng ating Panginoon Jesucristo verbally. Ang una ay pagpapakilala o pagkilala ng Ama kay Kristo bilang Mesiyas. Ang pangalawa
ay pagkilala ng Ama kay Kristo bilang Diyos at ang panghuli ay ang pagkilala ng Ama sa kamatayan ni Kristo. Plinano po nila na si Kristo ay mamamatay sa krus sa pagkakataong ito. Hindi po ito aksidente, hindi lang po naipit sa sitwasyon ng ating Panginoon Hesus. Lahat po ng ito ay planado ng Ama. No? Bakit? Paano natin nasabi? Tinugon niya ang panalangin ng Panginoong Hesus na positibo. Ang lahat po ng ito, ultimately, sabi ng talata, ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya ang prayer ng ating Panginoon Hesus, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ang tugon naman ng Ama, niluwalhati po natin muli kung luluwalhatiin. Now, ano po ang ibig sabihin ng Ama sa tugon niya na ito sa panalangin ni Hesus? Kailan po niluwalhati ng Ama ang kanyang pangalan? Kailan po niya ulit ito luluwalhatiin? Hindi niyo pa ba na itatanong? Gaya ng nabanggit ko kanina, niluwalhati na po niya ito sa buhay ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay nagmiministeryo. Again, nahahayag yung kanyang kaluwalhatian. Nahayag na po kung sino ang Diyos sa buong earthly ministry ni Jesus, in His teaching, in His miracles, in His life. Sa pamamagitan po ng mga iyon, naluwalhati ang Ama. Naluwalhati ang pangalan ng Ama. Kailan naman po niya ito ulit muling luluwalhatiin? Sabi po dito sa kanyang tugon. Ito po ayon sa konteksto ng ating pag-aaral sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Bagamat nahayag na po kung sino ang Diyos sa buhay ni Jesus, mas mahahayag po ito sa kanyang kamatayan sa krus. Sa pamamagitan nito, luluwalhatiin muli ng Diyos ang kanyang pangalan. In short, niluwalhati na ng Ama ang kanyang pangalan sa buhay ng ating Panginoon Kristo at muli niya itong luluwalhatiin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Mesiyas, tatanggap ang Ama ng papuri at kaluwalhatian hindi lamang dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang iglesia, kamukha ng ginagawa natin kanina, kundi maging sa langit, magpasawalang hanggan. At alam niyo po ba ang tema ng awit doon, pagdating natin sa langit, wala pong pinag-iwan sa mga tema ng inaawit po natin dito sa church. Pumapatungkol po lahat iyan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Tumutungkol po yan lahat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa ganitong paraan, mga kapatid, nahahayag sa krus ang kaluwalhatian ng Diyos. At nawa, mga kapatid, habang nalalaman mo yung mga katotohanan ito, mas lalong nag-aapoy ang puso mo sa pagluwalhati sa Diyos. Habang naalala mo yung Ebanghelyo ni Kristo, mas nakikita mo kung sino ang Diyos at mas nag-aapoy yung puso mo na sambahin siya at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Kung meron man po tayong hindi natitinag na dahilan, mga kapatid at mga minamahal, para makasamba sa Diyos, ano man po ang sitwasyon na dinadaanan po natin sa buhay, yan po ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Gusto pong maging matatag sa iyong pagsamba sa iyong Panginoon, gusto pong maging matatag sa iyong buhay, pananampalataya, wag mong itugon, wag mong itayo ang pundasyon ng iyong pananampalataya sa mga sirkumstansya ng iyong buhay, sapagkat yan pong lahat ay nagbabago. At lalong wag mong itayo at ibaon ang iyong pananampalataya sa iyong nararamdaman, sapagkat iyan din ay pabago-bago. Papuyat ka lang nabago na agad yung mood mo, di ba? Saan mo dapat ibatay? Sa Ebanghelyo. Kasi yan hindi nagbabago, mga kapatid. Ang alab at paglago sa pagsamba ng isang mananampalataya hindi po nakabatay sa banda, hindi po nakabatay sa song leader, hindi po nakabatay sa kung ano bang mga bagay. Naalala ko po noon mga kayo nagsiserve as worship leader, meron pong isang sister sa dati namin church ang lumapit. Alam mo, pagka ikaw yung worship leader, talagang ginaganahan ako sumamba sa Panginoon. No? Di ko alam kung gusto niya yung rock music. Pero ngayon ko na-realize, kung malalim pa lang isang mananampalataya sa pagsamba, hindi nakabatay sa worship leader o sa tugtugan yung kanyang pagsamba. Nakabatay yun sa truth. Nakabatay yun sa gospel. No? Kaya makakasamba siya kahit walang kahit walang banda. Sapagkat nakabatay ito sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kung nais nating lumago ang ating church sa pagsamba sa Panginoon, hindi natin kailangan baguhin yung ating facilities o dagdagan ng banda o kung ano-ano. Bakit hindi po masama yon? Pero hindi yon ang paraan. Kailangan na maintindihan ng mga tao ang kalwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo.
Kung di pa rin na-stir up ang puso mo ng kaluwalhatian ng Diyos sa inihahayag na ebanghelyo, I doubt may iba pa pong mag-i-stir up po nito. No, I'm not saying na hindi ka mamumove ng mga beautiful and makapagbagbag damdaming music, but don't call it worship. Call it emotionalism. Ano? Hindi yun magkamukha, mga kapatid. Wag mo sabihin nag-worship ka porket naiyak ka. Sapagkat pwedeng naiyak ka dahil lamang sa ganda ng tugtog. At nangyayari po yan, manood ka lang ng wawawin, no? Nagkikwento lang yung contestant, abay, pinasukan ng makabagbag damdaming piano, ay naiyak na. No, it's also happening sa quote-unquote worship. No? Now, kung ang iyong pag-iyak ay nanggagaling, kasi ako kahit umiiyak din naman ako, minsan sumasamba tayo. Pero nanggagaling yun, hindi dahil sa maganda yung tugtog, kundi dahil sa katotohanan ng ebanghelyo. Kasi nare-realize ko na akong wretched sinner na hindi karapat-dapat na patawarin ng Diyos na napakasamang tao ay pinahabagan niya at iniligtas po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba nakakaiyak yun? Di ba kailangan ng piano? Parang iyak doon. Kailangan mo lang ma-appreciate yung glory ng gospel. Ang worship ay palagi nag-uugat kung sino ang Diyos. Therefore, kaya mong mag-worship kahit walang banda, kahit ano. Ang Diyos lang, ang gospel lang, sapat na, mga kapatid at mga minamahal. So, makikita sa krus ang matinding puot ng Diyos. Makikita din dito ang kanyang kaluwalhatian. Panghuli, mga kapatid, makikita sa krus ang katagumpayan ng Diyos. Makikita sa krus ang katagumpayan ng Diyos. Kung tinitingnan natin yung Passion Week, lalo na noong napako na ang ating Panginoong Jesus, mukhang natatalo ang Diyos, di po ba? Kung nanonood kayo ng Mahal na Araw, parang talo yung ating tagapagligtas. Saan ka nakakita na yung panalo bugbog sarado at saka namatay? Di ba? Pero mga kapatid, ganyan po yung makikita nating pinapahayag na katotohanan sa likod ni Kristo, na makikita po sa likod ng krus ni Kristo, na makikita po natin in verses 29 to 33. So after pong manalangin ni Jesus, tumugon po yung Ama in verse 28, na-confuse po yung mga tao sa paligid, na sabi po nila in verse 29, ang karamihan niyang nangaroroon at nangakarinig, sabi diyan ay nagsipagsabing kumulob. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakikipag-usap sa kanya. So hindi po, minsan nababasa natin sa Bible na kapag nagsasalita ng Diyos, ang Diyos, kadalasan itong may accompany na kulob. Nakita natin yun in 2 Samuel 22 verse 14, Job 37 verse 5. Kaya hindi po nakapagtataka na nung tumugod ang Ama mula sa langit, nakarinig po sila ng parang isang kulob. Ang iba naman po ay inakalang anghel ang kausap ng ating Panginoong Hesus. So iba-iba po ang opinion po nila sa pangyayaring po ito. Pero isa po yung klaro, wala pong nakaisip sa kanila na ito po'y tinig mula sa Diyos. At ganyan po ang hindi mananampalataya, they can't recognize the voice of God. No? Di ba? Kapag ka nagsishare kayo ng gospel, tinatawag mo sila to repent, binabaliwala lang nila. Hindi nila nare-realize na yun ay boses ng Diyos at tinatawag sila para maligtas. So the same is true here, mga kapatid. Matapos po ng kalituhang ito ng mga tao, nagsalita pong ating Panginoon. Klaro po niya in verse 30, ang sabi, sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Mas maganda po yung salin sa English, ang sabi, Jesus answered, the voice has come for your sake, not mine. Alang-alang wika sa inyo, kaya kayo may narinig na tinig, hindi dahil sa akin. So paano paraan po naging pakinabang sa mga tao ang tinig ng Ama mula sa langit na hindi nila ma-recognize? Sabagat ito po ay isang paraan ng Diyos upang ipakita sa mga tao na kinikilala niya ang kamatayan ni Jesus. Ito po again ay ayon sa kanyang plano. Ito po ay sinasang-ayunan niya at hindi lamang isang aksidente. Ang kamatayan ni Jesus again ay plano na ng Diyos upang iligtas ang mga mananampalataya. At kinumpirma po ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tinig o tunog na narinig ng mga tao. So kung hindi sila sumasampalataya sa kamatayan ni Jesus, wala na po sa Diyos ang problema. No?
Nandoon na ang affirmation na nanalangin ng Panginoong Yesus tungkol sa kanyang kamatayang tumugon ng Ama. Kahit hindi nila yun naintindihan, pero merong tugon ng Ama na tunog at yun sana ay nagkumbisi sa kanila na hindi ito kalooban lang ni Jesus, kalooban ito ni Yahweh, kalooban ito ng Diyos. Then nagpatuloy po ang ating Panginoong Yesus in verse 31 and following, huling mga talata, ngayon ang paghatol ng sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin, at ako kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Datapat ito'y sinasabi niya na ipinapaalam kung anong kamatayan ng ikamamatay niya. So mga kapatid, sa mga talata pong ito, may tatlong katagumpayan ang binanggit si Kristo na dulot ng kanyang kamatayan sa krus. Una ay katagumpayan laban sa sanlibutan ito. Nakita niyo yan sa verse 31? Ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito. So yung sanlibutan binabanggit dito in this context ay pumapatungkol po sa mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa kanya bilang Mesiyas, sa mga Pariseo, mga Eskriba, o mga pinunong Hudyo na umuusig sa kanya at nagpapako sa kanya sa krus, kay Judas na trumaydor sa kanya, sa mga sundalong Romano na nagpahirap at lumatastangan sa kanya, kay Pilato na hindi makatwirang nagsintensya sa kanya, sa makatuwid mga minamahalang lahat ng makasalanang tao na hindi sumasampalataya kay Kristo at mga tagasunod ni Satanas. Inaakala nila na napagtagumpayan nila ang anak ng Diyos dahil nahatulan nila siyang ipapako sa krus. But in reality, sila po ang hinatulan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Yung kanila pong kawalan ng pananampalataya na nagtulak sa kanila upang gawin ito sa Mesiyas, ang siyang magiging basihan ng hatol sa kanila sa araw po ng paghuhukom. Akala nila, hinahatulan nila ang Panginoong Hesus, pero baliktad. Sila ang hinatulan ng ating Panginoong Hesus batay sa kanyang naging tugon, sa kanilang naging tugon sa kanya. At sakop po dito ng hatol na ito kung ikaw ay hindi pa mananampalataya. Gaano man ikaw kabait na tao, gaano man ikaw kabuti, o mabait na magulang o asawa, gaano ka man kagaling makisama, hindi po nito nababago ang katotohanan na ikaw ay makasalanan at nangangailangan mong mahugasan sa lahat ng ito upang hindi ka mahatulan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. At ang tanging paraan dito, mga kapatid at mga minamahal, ay ang pagsampalataya mo sa krus ni Kristo. Pangalawang katagumpayan na makikita natin dito ay yung kanyang katagumpayan sa Diyos ng sanlibutan ito, smaller d o small d. Ang sabi po sa verse 31, sa pagpapatuloy ngayon, which is the day of His crucifixion, ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Yung prinsipe ng sanlibutan pong ito ay walang iba kundi si Satanas, the evil one, na binabanggit in 1 John chapter 5 verse 19. Siya po ay tinawag na Diyos ng sanlibutan ito, small d, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. So of course, hindi ibig sabihin ito na equal sila ng Diyos, na mayroong Diyos sa langit at Diyos ng sanlibutan. Higit na makapangyarihan ng di hamak ang ating Diyos na nasa langit. At ang isang patunay nga po niyan, kailangan pa niya magpaalam kay Yahweh nung kailangan niyang pahirapan si Job. Hindi po ba? So pero siya po ay may taglay ng kapangyarihan dito sa sanlibutan. Siya po ay makapangyarihan pa rin, mga kapatid, dito sa sanlibutan. Ngunit, ang sabi po ng talata, sa kamatayan ni Jesus sa krus, ang prinsipe ng sanlibutan ito ay napalayas na. Ano pong ibig sabihin noon, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kung siya man ay nakaupo sa trono ng sanlibutan ito, ay siya ay na-dethrone na. Yung kanyang kapangyarihan na pigilan ng mga tao, lalo na ang mga hintil, na makaunawa at sumampalataya sa Ebanghelyo ay tinanggal na ng ating Panginoong Hesus. Yung context, mga kapatid, kung titingnan niyo susunod na talata. So, dinisarmahan na siya noong ating Panginoong Hesukristo noong siya'y napako sa krus. Kaya naman po matapos pong mapako ni Kristo sa krus, kumalat po ang Ebanghelyo at marami na pong mga sumampalataya mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang lugar, at iba't ibang wika. Pag-aralan na po natin yung chapter 12 verse 24. Yung bunga, mga kapatid, ng kamatayan ni Kristo matapos siyang mabaon sa lupa bilang buto ay magbubunga ng maraming bunga ng mga ligtas.
Maraming tao ang dadalhin niya sa kanyang paanan, sabi sa verse 32. At nakita po natin yung bunga niyan, pangunahing bunga niya sa Pentecost in Acts chapter 2, hindi po ba? So marami pong mga tao doon, mga hintil particularly ang naligtas. So sa makatuwid, yung pagpapalayas po sa kanya ng Diyos ay kasing kahulugan ng pagtanggal po sa kanyang trono o sa kapangyarihan upang pigilan ang ebanghelyo na kumalat sa buong mundo. At isang araw, mga kapatid at mga minamahal, sa huling pagparito o muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, hindi na lamang siya tatanggalan ng kapangyarihan para sa lahat ng mga bansa, kundi siya po ay itatapon na ng pangwalang hanggan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno upang hindi na siya doon makapanggulo magpakailanman. Yun yung sabi sa Pahayag 20 talatang 10. So ano po ang makikita natin dito, mga kapatid? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nagpapakita na higit siyang makapangyarihan kaysa kaaway. No? Ganun ka-ironic yon, mga kapatid. Namatay siya, tila siya yung talunan, pero nagpapakita yon na siya ay higit na matagumpay kaysa sa kanyang kaaway. Bakit? Sa pamamagitan ng kamatayan niya, ginapi niya ang kaaway. Dinurog niya ang ulo ng matandang ahas na tutuklaw sa kanyang sakong, ayon po sa Genesis chapter 3 verse 15. Dito na po natupad po yun. So ano pong implikasyon nito, mga kapatid, sa buhay natin? Hindi po dapat tayo matakot, hindi po dapat tayo maparanoid sa kilos ng kaaway sa ating mga buhay. Bagamat siya po ay makapangyarihan, hindi po natin niya tinatanggi. Hindi po dapat natin siya maliit at hindi po dapat natin siya maliitin. Hindi din po ito dapat nating katakutan sapagkat mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa sa Satanas na nasa sanlibutan. 1 John chapter 4 verse 4. Ano ba ang worst na pwedeng gawin sa atin ng kaaway, mga kapatid? Imagine niyo nga, ang worst na pwedeng niyang gawin sa atin ay patayin niya tayo. No? Pero sa kabila ng ating kamatayan, hindi pa rin niya tayo napagtagumpayan. Bakit? Nakapagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Ang gagawin lang sa atin doon ay dadalhin niya tayo tungo sa walang hanggan. Wala nang claim sa atin ng kaaway. Hindi natin kailangan matakot sa Kanya dahil mas makapangyarihan si Jesus na nasa puso natin. Panghuli po, mga kapatid, na katagumpayan na dala ng krus ni Kristo ay ang katagumpayan niya sa mga makasalanang gaya natin. Tingnan niyo po yung mga huling talata, verses 32 to 33. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, pertaining to his crucifixion, ayon sa verse 33, ang lahat ng mga tao ay paglalapitin ko sa akin din, datapwat ito'y sinasabi niya na ipinapaalam kung ano ang kamatayan ang ikamamatay niya. Salita pong palalapitin po dito ay powerful word. Same word na ginamit in John 6:44 kung saan pumapatungkol sa taong pinili ng Diyos na palalapitin niya sa ating Panginoon Kristo upang sumampalataya. In other words, mga kapatid, yung salita pong palalapitin po dito is a powerful, it is a powerful word, it is effectual, it is irresistible. Na kung ito po ay effectual and irresistible, bakit konti lang tayo ngayon sa church? Bakit maraming hindi pa rin lumalapit kay Kristo? Ito po sapagkat yung lahat ng tao dito, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan ng lahat ng tao without exception. Ito po yung nangangahulugan ng lahat ng tao without distinction. Ibig sabihin, lahat ng mga tupa ng Diyos na nagsipangalan sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan, ano man ang kanyang lahi, ang kanyang salita, saan man siyang lugar, kapag tupa siya ng Diyos, isa siya sa hinirang ng Diyos sa kaligtasan, kapag narinig niya ang tungkol sa krus ni Kristo, siya ay lalapit sa kanyang paanan. Ang lahat ng tao na tinalaga ng Diyos sa kaligtasan ay lalapit sa kanya at magmamana ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, nawa po nakita ninyo ang mga dakilang katotohanan sa krus ni Kristo. Nawa po, kapag ka naaalala nyo o nakikita nyo ang krus na ito, hindi na lang ito parang wala lang kabuluhan sa inyo. Kundi nakikita nyo ang mga dakilang katotohanan sa likod ng ng krus na ito ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay nagpapakita ng matinding puot ng Diyos sa kasalanan. Ito po ay nagpapakita ng kalwalhatian ng Diyos. At ito po ay nagpapakita ng katagumpayan ng Diyos sa buhay po natin. So nawa po, mas tumatag tayo at patuloy na nagkaroon ng gasolina sa atin pong pagsamba sa Panginoon.